Isang chicks na sundalo ang commandant sa isang batang lalaki para malaman ang impormasyon na nalalaman ng bata. Pero bigla na lang hinila ng lalaki ang damit niya kaya na-expose ang mga melon na bawal sa mga katolikong pari at mga nagbabalak maging pari. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-like ka muna para naman makapagpatuloy pa kami sa pag-upload ng Anime Recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, nagsimula ang series sa dalawang grupo na naglalaban. Mabilis na umatake ang hukbo ng mas dehado na mga sundalo kaya agad din silang pinaputukan ng kanya ng mga dumedepensa at maraming namatay. Isang sundalo ang nagpunta ng foxhole na nag-reload. Pero nagulat siya nang makita ang mga kasamang patay na palang lahat. Kaya natakot siya. Nakita niya ang pag-abante ng ilang mga taong nakadamit ng puti. At nag-utos ang commander ng mga ito na umatake na sila. Kaya isang lalaki ang tinanggal ang salamin saka din biglang nagbago ang hitsura sa pagiging dragon. Kaya mas natakot ang extra na sundalo. Nagbuga ng apoy ang dragon. Saka din naging halimaw ang mga kasamang iba pa. Umatake sila sa mga kalaban nilang sundalo na walang kalaban-laban nang sila ay pagkakatayin ng mga halimaw. Isang paniki ang nagtapon ng mga bomba. Samantalang isa namang rhino na may kasamang ibon ang gumamit ng sonar wave. Mayroon ding gumamit ng sapot ng gagamba. Saka din kinagat ng mga ulo ng mga halimaw na ahas ang kawawang mga sundalo na naging pataba sa lupa. Dahil sa mga halimaw na ito ay tuluyang nasira ang dumedepensa na parang alamo. Gumamit daw ang isang panig ng pinagbabawal na alchemy at gumawa ng mga sundalong nagiging halimaw. Dahil sa tagumpay ay pinuri ng kanilang general ang commander ng mga tao na halimaw na tinawag nilang incarnates. Pero sa isip ng general ay gamit lang ang mga halimaw para sa laban. Ang ating bida ay si Hank. Pinuntahan nila ni Cain si Elaine na close nila dahil magkababata pala ang mga ito. Pero nahiya ang lalaki na tumakbo ng hawakan ng babae ang kamay niya. Pinuntahan ni Hank ang mga kasamang incarnates na masayang binati siya. Sinabi ng isa na maganda daw ang isang babae na anak ng isang kakilala nila. Sinabi ni Hank na maganda daw ito pero ipinaalala ng mga kasama na mayroon na siyang Elaine. Saka lahat sila ay pinanlakihan ng mata ang bida. Saka pa dumating si Elaine at Cain. Kaya agad na magsusumbong sana ang tutoy pero sinakal na siya ni Hank para manahimik. Sa pagpapatuloy ng gyera ay walang habas na pinagpapatay ng special group ni Hank ang mga kalabang sundalo na walang kalaban-laban. At kapag may nasusugatan ay si Elaine ang kanilang tagapagayos ng kanilang katawan. Dahil sa lakas ng mga incarnates ay madali lang natalo ang mga kalaban na sundalo. Isang araw ay bigla na lang kinagat ni Abby ang ilang mga sundalong prisoners of war kaya tigok ang mga ito. Inawat sila ng mga kasamang sundalo. Nagpalabas ng poison gas ang Cobra na hindi daw takot dahil hindi pa nakikita si Cobra Prince. Kaya tigok din ang kasama nilang mga sundalo. Dahil dito ay nagalit ang ilang sundalo na sinabing patayin nila ang Cobra. Agad din na pinuntahan ni Hank si Abby para pigilan. At nakita niya si Abby na hindi kontrol ang sarili. Sabay nataman ito ng kanya na pinasabog ng mga kasamang sundalo. Kaya bagsak ang Cobra na muling naging si Abby. Nag-utos si Hank sa mga kasama na tumawag ng medics. Pero walang gumalaw sa kanila. Saka din humingi ng patawad si Abby at pinatay ang sarili gamit ang sariling kamay. Dahil sa nakita ay nag-alala ang mga kasama na baka matulad sila kay Abby. Sinabi ni Elaine na nakausap daw niya si Abby noon na sinabing minsan ay hindi niya maalala kung siya ang gumagalaw o hindi. At wala siyang idea kung paano ito nangyari. Tinipon ni Hank ang mga kasamang incarnates at sinabi sa mga ito na kapag isa sa kanila ang naging katulad ni Abby na hindi makontrol ang katawan ay kailangang patayin ng kapwa incarnate. Kailangan nila itong gawin para hindi masayang ang kanilang ipinaglaban na bansa. Dahil dito ay umalis si Elaine na nagpunta ng opisina at naiyak. Pagkaraan pa ay nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban para sa bansa. At mas marami pa sa kanilang mga kasamang incarnates ang namatay sa pakikipaglaban. Muling nag-speech si Hank sa mga kasama dahil huling misyon nila ang pagsakop sa kapital ng kalaban. At sinabi niyang kapag natapos na ang gyera ay magpo-propose na siya kay Elaine at kailangang sumama ng lahat sa kanilang kasal. Kaya kahit paano ay natuwa ang mga kawawang incarnates. Nang silang dalawa na lang ni Cain ay ipinaalala ni Cain ang pagkakaibigan nilang tatlo ni na Elaine. Sinabi ni Cain na mabigat ang responsibilidad ni Elaine sa kanilang mga incarnates at si Hank lang ang tanging papakinggan nito sa oras na iyon. Kaya kinausap ni Elaine si Hank. Sinabi ni Elaine na posibleng hindi na matuloy ang pag-atake nila bukas dahil nagkakaroon na ng peace treaty ang naglalaban ng mga grupo. Naisip ni Hank na tapos na ang gyera at matatahimik na sila. Ngunit sinabi ni Elaine na hindi sila kasama sa kapayapaan na iyon. Saka biglang binaril ni Elaine si Hank na hindi na nakailag. Sinabi ni Elaine na muli nitong pinag-aralan ang mga incarnates pero walang paraan para maibalik sila sa dati. At ang bagsak nito ay mawawalan sila ng kontrol sa kanilang mga sarili kalaunan.
At mas magiging delikado daw sila sa mga tao. Saka din naiyak ang babae na niyakap si Hank na sinabing susunod din siya sa kabilang buhay. Dumating si Cain na alam na pala ang nangyari. Ibinigay ni Elaine ang isang baril na may mga espesyal na bala pampatay sa mga incarnates. Inutusan niya si Cain na patayin ng iba saka din sila magpapakamatay kalaunan. Ngunit bigla siyang tinutukan ni Cain na ayaw ang balak ng babae. Saka din binaril si Elaine na bumagsak sa harapan ni Hank. Saka pa tumawa-tawa si Cain na parang kontrabida na nasiraan ng bait. Paggising ni Hank ay nalaman niyang nasa isa siyang military hospital at nagpakilala ang chicks na si Liza. Sinabi ni Liza na 2 buwan na siyang nakoma. Wala daw silang balita kung nasaan si Elaine. At ang mas masahol ay nawalan ng kontrol sa sarili ang iba pang mga incarnates at pumapatay na sila ng mga tao. Nagtanong si Hank kung nasaan si Cain pero wala ding balita si Liza. Kaya nagalit si Hank na sinuntok ang pader na nabasag. Panalo kapag ganyan ang lakas pang UFC. Isang gabi ay pinuntahan ni Hank si Edgar Lizard na katatapos lang pumatay ng ilang mga tao. Sinabi ni Edgar na naging Diyos na daw sila. Pero ipinalala ni Hank ang sumpaan nilang papatayin ang sinumang incarnate na naging baliw na ang utak. Umatake ang nag-invisible na si Edgar gamit ang mahaba nitong dila. Kaya umilag si Hank sabay talon at patama ng sibat nitong sinangga ng kalaban. Pero pampasabog pala ito na inactivate ni Hank kaya nasunog ang pangit na malaking butiki. Ipinakita naman ng pamilya ni John kasama ang mga anak nito. At si Nancy ang pinakaate na nagtimpla ng tea para sa mga kapatid. Bonding daw nila ito para mas mapalapit sa isa't isa. Dahil wala silang sapat na supply ng pagkain ay sinabi ni John na tuturuan niyang maghunting si Nancy. Kaya magkakasama silang nagpunta ng gubat at nakakita ng isang deer. Kaso ay hindi makalabit ni Nancy ang gatilyo ng baril kaya nakatakas ang hayop. Nagreklamo ang mga kapatid ngunit sinabi ni John na ayos lang daw ito dahil may buhay din ang mga hayop. Darating din ang panahon na makakalabit ni Nancy ang baril. Pag-uwi nila ay nakakita sila ng mga bumisita na sundalo na kinausap ni John. Samantalang kumain naman na sina Nancy at ng mga kapatid nito. Pag-alis ng mga sundalo ay nag-usap sina John at Nancy at ipinaliwanag ni John na pupunta siya sa digmaan. Kapalit daw nito ang sustento ng gobyerno sa village na iyon at magkakaroon sila ng pagkain. Ayaw sana ng umiiyak na Nancy. Ngunit ipinaliwanag ni John na kailangan niyang gawin iyon para matulungan ang iba pang mga tao. At matapos ang digmaan. Kaya bago umalis si John ay sinabi ni Nancy na bumalik ito ng buo. Bumalik naman si John. Pero nasaan niyo na itong dragon? Ibinigay ng sundalo ang damit at gamit niya. Natakot si Nancy nang hawakan siya ng daliri ng dragon. Pero malamlam ang mata ng dragon na kilala pa rin ang mga anak nito. Saka din niyakap ng mga mas batang kapatid ni Nancy ang dragon na alam nilang ito ang kanilang tatay. Sa pagdaan ng araw ay naging maayos naman si John at ang mga anak nito. Nag-garden pa sila dahil sa lakas ni John. Saka din inilipad ang mga masayang paslit sa ere. Isang gabi habang nagsusulat si Nancy ay biglang umungol ng malakas si John na nawala sa sarili. Kaya nagulat si Nancy at nagtanong kung ayos lang ang ama. Kalaunan pa ay may mga dumating na mga tao na sinabing natagpuan ang mga baka nilang gutay-gutay. Kaya sinabi nilang kailangang malagyan ng tanikala si John dahil ito ang nais ng mga tao. Saka din dinala ang mga bata palayo sa bahay na iyon para sa kanilang kaligtasan. Kaya nasaktan ng labis si Nancy na tumakbo palayo. Naalala niya ang masayang pamilya nila na ngayon ay biglang naglaho. Sinabi ni Nancy na umalis na sila ni John at manirahan sa malayo na sila lang. Pero biglang umalis si John. Kinagabihan ay narinig na lang ni Nancy ang ingay ng pakikipaglaban ni John. Kaya tumakbo siya para tignan ito. At nakita niyang bagsak na si John na binaril ni Hank sa ulo. Kaya naiiyak ang babae na sinabi sa patay na ama na bakit siya iniwan. Ibinaon nila si John at naalala pa ng babae ang kabutihan ng ama sa kanya. Saka naalala niya ang nakitang si Hank na killer ng kanyang ama. Kaya umalis siya para hanapin si Hank at mag-higanti. Nagpunta siya ng isang bayan at nagtanong-tanong. At pagtingin niya sa isang bar ay nakitang nakaupo doon si Hank. Kaya galit siyang binuksan ang pinto at mabilis na tinutukan ng baril si Hank at kinalabit ang gatilyo. Natama ng dibdib ni Hank at inakala ni Nancy na nakapaghiganti na siya. Ngunit tumayo ulit ang naka-recover na Hank at mabilis na pinulot si Nancy na parang walang bigat at itinakbo. Nagtanong si Hank kung sino ang babae. At sinabi ni Nancy na siya ang anak ni John na pinatay ng bida. Sinabi ng bida na magkasama silang dati ni John. Natigilan sila ng may sumigaw dahil dumating na ang hinihintay ni Hank. Ipinakita si Danny na may dalang mga alahas at binati ang nanay. Kapag may benta daw nila ang mga alahas ay hindi sila gaanong maghihirap. Nagpakita si Hank at sinabing ilang mga merchant ang ninakawan at pinatay sa daan.
Ipinaalala niya kay Danny ang kanilang sinumpaan na papatayin ang sinumang incarnate na mawawala sa sarili. Habang nag-uusap sila ay biglang tumayo sa gitna si Nancy na sinabing walang ebidensya ang bida. Pero sinabi ni Danny na sinubukan naman niyang hingiin ang mga alahas ng maayos pero ayaw nilang ibigay. Kaya pinatay niya ang mga tao. Saka lumaki ito na naging rhinoceros at inatake si Hank na inakala niyang pinagsusuntok sa lupa. Ngunit nasa balikat na pala niya si Hank na nagtanim ng bomba. At nang sapakin ng malaking halimaw ang mas maliit ay umalis ito at ang sarili ang sumabog. Naalala ni Hank na mabait na tao si Danny. Saka naiyak din si Danny na sinabing nais lang naman makatulong sa iba. Nagtanong ang namamatay na Danny kung bakit kailangan nilang maghirap. Kaya nasaktan si Hank pero binaril pa rin ang halimaw. Tinutukan siya ni Nancy at nagtanong kung bakit kailangang patayin ni Hank ang lahat ng mga kasama. Pero tahimik lang si Hank. Kaya sinabi bigla ng babae na sasama siya sa bida para malaman ang dahilan kung ano ang nakaraan ng ama. Sumama nga ang babae, dala-dala ang luggage nito at naglakad sila sa ilalim ng ulan. Buti na lang at may dumaan na mga ngabayo at pinasakay sila sa likod. Nagtanong ang mga ngabayo kung saan sila pupunta. At nagulat ito nang sabihin ni Hank ang destinasyon nila. Napatanong naman si Nancy. At sinagot ni Manong driver na may halimaw daw ang lugar na iyon. Nakaabot sila ng bayan at doon ay nakita nila si Liza na naghihintay. Pinaalis ni Liza si Nancy ngunit nang malaman na kasama ito ni Hank ay nakipagkilala siya. Sinabi ni Liza na Minotaur ang kasunod na papatayin ni Hank. Nagtayo daw ito ng fortress at naging delikado para sa mga tao. At hindi daw ito tumitigil. Sinabi bigla ni Nancy na huwag nilang patayin ang Minotaur. Bagkus ay kausapin na lang nila ito na tumigil sa panggugulo. Kaya sinabi ni Liza na subukan ng babae. Biglang sumigaw ang Minotaur sa itaas ng fortress at sinabi sa mga tao na mag-like na kayo sa video dahil kung hindi ay sasama siya sa ilalim ng inyong kumot. Nasindak ang mga tao dahil sa pag-ingay ng Minotaur. At maging si Nancy ay napaatras din na nabangga si Hank. Saka sinabi ni Hank na pupuntahan niya ang kalaban pagsapit ng gabi. Nagtanong si Nancy kay Liza kung bakit kailangan pang mangyari ang mga bagay na iyon. Kaya ipinakita ni Liza ang sitwasyon ng mga tao na nawalan ng tahanan dahil sa paggawa ng Minotaur ng fortress. Kaya naintindihan naman ni Nancy ang sitwasyon. Nagtanong si Nancy kung ano ang tinatago ng Minotaur. At sinabi ni Liza na tanging si Hank lang ang nakakaalam ng pakiramdam dahil sila ang magkakapareho. Kinagabihan ay naligo si Nancy. Saka pumasok sa kwarto ni Hank na nakahiga sa kama dahil nag-isip yata ng lechon. Bakit ka ba kasi papasok sa kwarto ng lalaki pagkatapos mong maligo? Nabangungot si Hank dahil sa pagkamatay ni Elaine saka din nagising. Nakita niya si Nancy pero hindi interesado sa bagong ligo. At agad naghanda sa pakikipaglaban. Magkasama pa rin sila ni Nancy na pumasok sa teritoryo ng Minotaur. At doon ay natakot ang babae nang makita ang mga nagkalat na bangkay ng mga tao na nabiktima sa patibong ng Minotaur. Napa-atras si Nancy sa pagka-shock at aksidente na napindot ang standing ovation button. Kaya mula sa itaas ay lumabas ang isang malaking round saw pero iniligtas siya ni Hank gamit ang isang kamay lang. Sinabi ni Hank na matatakutin daw ang Minotaur na si Sherman. At naalala nang magkasama sila nito sa gyera. Pinatigil ni Hank si Nancy, at pag-abante niya ay nagsara ang isang gate na kahoy. Sinabi ni Hank na umalis na si Nancy. Saka din ito naglakad papasok. Dumating ang sumunod pala na si Liza at sinabi kay Nancy na inutusan siya ni Hank na samahan siya pabalik. Dahil mamamatay lang siya kung ipipilit ang pagsama sa lalaki. Ngunit determinadong sinabi ni Nancy na hindi niya mapapatawad si Hank. Kapag naintindihan na niya ang motibo ni Hank sa pagpatay ay baka magbago ang isip niya. Biglang kiniliti ni Liza si Nancy na natigil. Saka ginamit ni Liza ang utak at binuksan ang gate gamit ang isang push button. Kaya nagpasalamat naman si Nancy. Samantala ay masaya si Sherman na nakita ang pumasok na captain at binati ito. Proud siyang sinabi na may ginawa siyang fortress para hindi na sila maatake ng mga kalaban. Nagtanong si Hank kung nasaan ang mga kalaban. At parang baliw na sinabi ni Sherman na bigla na lang silang lumalabas sa gilid-gilid. Inilabas ni Hank ang armas at sinabing tapusin na nila ang usapan. Sinabi ni Hank na siya ang kalaban na dumating. Kaya nag-full battle Minotaur din si Sherman na sinabing naghanda siya ng lubos para sa pagdating ng kalaban. May inactivate siyang trap at nagpasabog ng canyon pero nailaga ni Hank. Agad na umatake si Sherman gamit ang malakas na pagpalo. Umilag si Hank pero bumagsak siya sa isa pang trap ni Sherman kaya siya nahulog. Naramdaman naman ng dalawang babae ang paglindol kaya binilisan nila ang pagtakbo para panoorin ang laban ni Hank. Pero pagpasok nila ay nagulat sila nang makita ang bagsak na katawan ni Hank. Saka pa dumating si Sherman na may hawak na palakol. Sinubukan ni Nancy na pigilan ang Minotaur ngunit sinabi ni Nancy na wala na ito sa tamang pag-iisip.
Pinalakol ni Sherman si Hank. Pero sinangga ng bida ang palakol gamit ang isang nag-transform na kamay. Saka din ito nag-fully transform sa pagiging werewolf. Kaya gulat naman si Nancy. Kinulmat ni Hank ang sumangga ng armas na Sherman. Pero nasugatan pa rin ang Minotaur. Kaya natakot itong napasigaw. Ginamit nito ang mga trap na inilagay sa fortress para sana patamaan si Hank. Ngunit mabilis si Hank na umilag-ilag. May ginamit na tusok si Sherman kaya naitapon ang werewolf pataas. Pero pagbaba ni Hank ay ginamit niya ang tallest ng kuko at walang hirap na pinagdugo ang katawan ni Sherman. Sinabi ni Sherman na hindi na daw siya matatakot at handa nang mamatay. Kaya tinutukan na siya ni Hank. Nakita ni Nancy na hindi na pumalag si Sherman. At pinutok ni Hank ang baril saka na lang napatingin sa langit dahil sa pagpatay sa isa na namang kaibigan. Sa gitna ng dilim sa isang gubat ay naghanda ng baril ang isang hunter. Ngunit nagulat siya dahil sa laki ng nakitang halimaw. Dahil unang beses sumakay ni Nancy ng tren ay masaya siya. Kaya napansin siya ng konduktor at nagtanong kung sino ang kasama nito sabay lingon kay Hank. Tinuro ng konduktor ang madadaanan nilang malaking tulay. Ginawa daw nila ito pagkatapos ng digmaan bilang patunay ng kapayapaan. Masaya ang ilang mga pasahero. Ngunit kabaliktaran naman kay Hank dahil hindi pa tapos ang laban niya. Pinaputukan ng ilang mga sundalo ang higanti na halimaw. Pero walang talabang kanyan sa kanya. Biglang natigil ang tren dahil kay Liza na humarang sa daan. Pumasok si Liza at tinawag si Hank. Dinala siya ng babae sa base nilang malapit at ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa halimaw na behemoth. Sinabi ng babae na kapag patuloy ang pagwalwal ng behemoth na iyon ay masasagasaan niya ang malaking tulay na dinaanan ng tren kanina. Sinabi ni Hank na may isang paraan lang silang nalalaman para mapigilan si behemoth. Sa isang lambak ay anabangan ng mga sundalo ang pagdating ni behemoth. Paglabas ng malaking halimaw ay agad itong kinanya ng mga sundalo. At habang ginagawa nila ito ay pinuntahan ni Hank ang likod ng paa ni Behemoth at pinasabog ito ng sumasabog na sibat. Kaya natamba si Behemoth na nawalan ng malay. Nalaman nila ayon sa report na iniiwasan ni Behemoth na magpunta ng matao na lugar. At wala pang pinatay na tao kaya ibig sabihin ay utak tao pa rin ito. Nilapitan ni Nancy ang halimaw at sinabing anak siya ni John na dati ding incarnate. Ipinaliwanag ni Nancy na kailangang bumalik ng halimaw para hindi masira ang tulay. Ngunit may tinignan ang Behemoth sa bundok na nais puntahan. Dumating ang galit na presidente at nagtanong sa mga sundalo kung bakit buhay pa ang Behemoth. Kaya sinabi ni Liza ang sitwasyon at ang lugar kung saan balak nilang ma-ambush si Behemoth. Kaya galit na umalis ang politician. Kalaunan pa ay nag-ayos na ang mga sundalo ng kanilang mga patibong na bomba. Nagtanong si Nancy kay Hank kung sino ang Behemoth. Kaya sinabi ng lalaki na ito si Arthur na isang tahimik na sundalo. Nagtanong si Nancy kung may kilala si Hank na dahilan kaya nais ni Arthur magpunta sa kabilang bahagi ng tulay. Pero wala na daw paki ang bida dahil naroon siya para patayin ito. Hindi daw siya papayag na sirain ni Behemoth ang tulay na sagisag ng kapayapaan na pinaghirapan nilang kamtin. Isinambat ni Nancy na dating tao at kakilala ni Hank si Arthur at may karapatan din itong mangarap. Saka umalis ang nagdrama na babae. Saka ipinaliwanag din ni Liza na wala silang magagawa dahil nakakagambala ang laki ni Arthur at order sa kanila na patayin ito. Ang magagawa lang nila ay huwag itong pahirapan. Kinagabihan ay tinapon ng ilang lalaki ang mga nagbabantay na sundalo. Saka pinuntahan ang nakatali na Behemoth para pasabugin. Naistorbo ang mga tao nang marinig nila ang pagsabog. At ipinakita na pinasabog ng mga extra ang halimaw pero hindi ito namatay at nagalit pa at sila ang inapakan. Dahil sa nangyari ay inutusan ni Hank ang mga tauhan na gawin ang plano. Saka may iniutos pang gawin sa isang sundalo. Kaagad ding sinalubong ni Hank ang nag-aalburuto na Behemoth para pigilan sa pagtakas. Naging isa siyang lobo at buong lakas na nakipagtulakan sa Behemoth. Kaya napanganga ang mga audience na sundalo. Binalak siyang apakan ng higanti pero umilag siya at mabilis na kinalmat ang leeg nito. Muling inapakan ng Behemoth si Hank, ngunit binuhat ng bida ang paa saka itinumba ang Behemoth. Nang makita ito ng mga sundalo ay saka din nila pinasabog ang dinamita. Kaya natabunan ng gumuho na lupa ang Behemoth. Muli nila itong pinasabugan. Ngunit tumayo pa rin ang Behemoth kahit nawasak ang katawan nito. Muling umiwas si Hank sa pag-apak ng halimaw na nasasaktan sa paglalakad dahil lumalabas ang isaw nito. Sa bridge ay isinigaw ni Nancy na kung may natitira pang pag-iisip ng isang tao si Arthur ay huwag nitong sirain ang tulay. Maging ang napa-atres na muling naging tao na Hank ay sinabing huwag sirain ni Arthur ang pinaghirapan na simbolo ng kapayapaan. Kaya natigil naman si Arthur habang tinitignan si Nancy sa tuktok ng bridge. Kasabay nito na sumabog din ang isa pang bahagi ng lambak na ipinasabog ni Hank kanina.
Kaya nakita ni Arthur ang tanawin sa dagat at natahimik ito habang ini-enjoy ang view. Saka pa ito naluha, saka din tuluyang bumagsak ang malaking behemoth na tigok sa harapan ni Hank. Naalala ni Hank ang mga huling sinabi ni Arthur sa kanya na gusto nitong makita ang dagat. At ipinangako ito ni Hank sa kanya na gagawin nila kapag peacetime. Nagawa man daw ni Hank na maipakita ang dagat kay Arthur, ay malungkot pa rin ang bida dahil siya ang pumatay dito. Pero sinabi ni Nancy na siya pa rin ang naging dahilan para makamit ni Arthur ang pangarap. Samantala ay ipinakita naman si Cain na nilapitan ng 2 tag 20 pesos sa kalsada. Agad na hinawakan ni Cain ang isa na biglang nahigop ang kaluluwa. Nagtanong ang isa pa kung ayos lang ang kasama. Pero bigla na lang itong naging vampira na kinagat ang kawawang kasama. Saka din umalis ang napapatawa na Cain at ng chicks nitong bata. Agad na pinuntahan ni Hank at ng mga kasama ang lugar kung saan nabalitaan nila ang pagpatay ni Cain sa mga babae, pero ayaw ng mga tao na sumagot at agad umaalis kapag nalalaman ng mga sundalo sila. Sa isang kwarto ay nais kausapin ni Nancy ang lalaki pero diretso tulog na ito. Samantalang sa labas naman ay isa pang Cinderella ang tumatakbo dahil hinahabol ng isang manananggal. Naabutan nito ang babae na napadapa, kaya nakalmat at tigok. At saksi ang isang lalaki na pasilip-silip lang sa isang gilid. Paggising ni Hank ay nakita niyang tinatahi ni Nancy ang damit niya. Kaya naalala ng lalaki noong bata pa sila ni Elaine kung saan tinatahi din ni Elaine ang damit niya. Ibinigay ni Nancy ang damit ng lalaki. Sinabi ni Hank na kasing kulay daw ng mata ni Nancy ang mata ni Elaine. Pero patay na ito dahil pinatay ito ni Cain na dahilan kaya nakalaya ang mga incarnates na nanggugulo. Ipinaliwanag pa ni Hank na trabaho niyang patayin ang lahat ng mga incarnates bago pa sila mawala ng tuluyan at maging problema. Dumating ang seryoso na Liza at sinabing may isa pang biktima. Kaya kaagad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng katawan ng babaeng namatay. Pero agad napansin ni Hank na hindi ito kagagawa ni Cain. Saka nagsalita din ang saksi na bata na sinabing ang estatwa na nabuhay ang salarin sa pagpatay sa babae. Kaya nilapitan nito ni Hank at nagtanong kung nasaan ang halimaw. Naalala ni Hank si Christopher na hindi daw masamang tao at ayaw pa ang pagpatay. Kinindatan ni Liza ang batang si Andy at nagtanong kung anong nangyari sa pakita ng asset. Lumapit naman ang bata na parang magsasalita. Ngunit bigla nitong inilabas ang paborito mong fried rice with meatballs. Saka din agad tumakbo. Nagpaalam si Nancy na pupuntahan muna si Andy para magtanong dahil may nalalaman ito. Naabutan ni Nancy si Andy at nagtanong. Pero sinabi nito na dapat niyang iwasan ang mga sundalo. Kaya ipinaliwanag ni Nancy ang nakaraan nito na dating incarnate ang tatay niya pero pinatay ng mga sundalo. Sumagot ang lalaki na dapat ipaghiganti niya ang ama. Sinabi naman ng babae na ganun ang orihinal na pakay niya. Pero nagbago ang isip nito nang makitang may natitira pang isip ng tao ang mga halimaw. Tahimik na umalis si Andy na tumalikod. Saka pa pumulot ng bentang mansanas nang hindi nakatingin na nagbebenta. Aksidenteng nakita ni Nancy ang sugat sa kamay ng bata. Kaya sinabi ni Andy na pinatay din ng halimaw ang nanay niya sa harap pa niya mismo. Biglang dumating ang gargoyle na sinabing nakita ang krimen na ginawa ng lalaki kaya dapat siyang parusahan. Tinutukan ng baril ni Nancy si Christopher kaya nagtanong ang halimaw kung bakit nito ipinagtatanggol ang masama. Sumagot si Nancy na alam niyang hindi masama ang puso ng halimaw. Ngunit tumalon ng halimaw na handang kalmatan ng babae na hindi may putok ang baril. Pero bago pa sila malapitan ay tinalon ni Hank si Christopher. Muling nakalipad ang pangit at buong lakas na sinipa si Hank na nakailag. Sinabi ni Christopher na dahil nagpunta si Hank doon para patayin siya ay makasalanan din ito. Sinabi nitong maglaban sila sa simbahan saka ito lumipad palayo. Pag-alis ng halimaw ay ipinakitang nasugatan pala ang katawan ni Hank. Sa simbahan habang nag-iisip si Christopher ay dumating si Cain kasama ang chicks nito. Tumanggi si Christopher sa alok ng vampira dahil mag-aalabat man lang daw siya sa bayan na iyon. Kaya nag-iwan na lang ng isang bala si Cain na sinabing may kakayahan itong pumatay ng tulad nila. Nang ayos na si Hank ay nagpaalam na ito at sinabing kapag hindi siya nakabalik ay umalis na agad si Nancy doon. Nagtanong naman ang lalaki na extra kung bakit hindi ito binaril ni Nancy. Sa simbahan ay nakita ni Hank ang mga nakabitin na mga bangkay ng tao sa simbahan, kaya nagalit siya at inatake ang isang estatwang gargoyle. Pero sa likod pala umatake si Christopher na sinipa siya. Sa kwarto ay gising pa si Nancy na nag-iisip. Pero nagulat siya nang nawala si Andy at ang baril niya. Tumatakbo na pala si Andy dala ang baril para patayin ang gargoyle. Naging werewolf na din si Hank na mabilis ang paghabol sa palipad-lipad na gargoyle. Nagpang-abot sila sa ere habang nagkukwento si Christopher na siya daw ay Justice na parang Batman. Nang magsialis ang mga kasamahan niyang incarnates ay naging ganun na ang katawan niya.
Muli silang nagkasalubong, at sa pagkakataon na iyon ay inapakan ni Hank ang gargoyle na nahulog sa nasirang sahig. Hawak-hawak ni Hank ang nasisirang ulo ni Christopher. Pero binaril na pala ng gargoyle ang tiyan ng werewolf kaya nasaktan ang bida at muli itong naging tao. Ginamit ni Christopher ang bala na bigay ni Cain. Agad niyang binuhat sa ulo si Hank at sinabing dapat nilang tanggapin na halimaw na sila. Pero ipinaliwanag ni Hank na kapag hahayaan nila iyon ay masisira ang sangkatauhan. Ipinakita ang nakaraan nang makakita ng magnanakaw si Christopher na natakot sa kanya. Sa isang kalmat lang ay tigok agad ang bata. Saka pa natawa ang halimaw na sinabing ito daw ang hustisya na hanap niya. Napalingon si Christopher nang dumating si Andy na galit at agad siyang binaril. Pero hindi natama ng halimaw na sinipa ang naitapon na si Andy. Dumating din si Nancy na agad nilapitan si Andy kaya nag-alala si Hank. Lumapit si Christopher na tinawag ni Nancy sa tunay na pangalan. Pero sinabi nitong wala na daw si Christopher. Papatayin na sana ng gargoyle ang babae. Pero agad na tinapon ni Hank ang bala sa tiyan. Saka mabilis na naging lobo si Hank at tinusok ang katawan ni Christopher gamit ang matulis nitong kuko. Kahit namamatay na ay ipinipilit pa rin ni Christopher ang justice na alam nito. Kaya binaril na siya ng bida. Paglabas ni Nancy ay nanghina si Hank. Lalapit sana ang babae nang bigla siyang matalian ng sapot ng kasama ni Cain na lumabas mula sa dilim. Saka din mabilis na tinusok ng babaeng gagamba ang leeg ng napilitang matulog na Nancy. Sinabi ni Cain na nagpakita daw siya para ibigay ang imbitasyon kay Hank para bukas ng gabi. Kapag dumating ito ay sa kanya ibabalik si Nancy. Saka din sila kaagad umalis at iniwan ang nanghina na Hank. Paggising ni Hank ay nagtaka siya dahil nakabalik na siya sa kwarto. Saka pumasok si Andy na dala-dala ang kailangan niya. Nagtanong si Andy na nag-aalala kung sino ang mga dumukot kay Nancy. At sinabing dapat nilang iligtas agad si Nancy. Pero pinakalma siya ni Hank na sinabing ililigtas ang babae. Samantala ay kaharap ni Nancy ang batang si Miglia. Nagdugo ang kamay ni Nancy kaya kumuha ang bata at tinikman ito. Pero hindi masarap. Nagpakilala ang bata at sinabing maganda daw ang kulay blue na mata ni Nancy. Pumasok ang babaeng gagamba na si Elizabeth at sinabing hindi na kailangang matakot ni Nancy dahil hindi naman siya kakainin. Saka pinalaya ang babae sabay tanong kung bakit kasama nito si Hank. Nagpakilala si Nancy na anak ng dating incarnate na si John. Kaya napatawa ang gagamba na napatanong kung bakit kasama nito ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi ni Nancy na inoobserbahan daw ito. Nakaisip ng kalokohan ang gagamba at gamit ang matulis na pangtusok ay tinanggal ang damit ng kawawang babae. Samantala ay ipinakita naman si Claude na higher-ups ni Liza at nag-iimbestiga sa mga tao na pinatay ng mga halimaw. Nakita nila ang isang bangkay na parang kinain-kain ng aso. Kaya nagtanong siya kung may isa pang bangkay kasama ng namatay. At ipinakita naman sa kanya ang isang babae na may kagat sa leeg. Kaya alam na ni Claude na kagagawa nito ni Cain. Agad niyang inutusan ng mga tauhan ihanda ang hukbo para puntahan ang mansyon ng mag-asawa na namatay. Nagpunta ng mansyon si Hank ayon sa imbitasyon ni Cain. At pagpasok niya ay nakitang nakapormal ang lahat ng mga naroon. Sinubukan pa siyang kausapin ng isang lalaki pero natakot ito sa kanya. Lumabas si Cain at agad siyang pinalakpakan ng mga tao. Ito daw yung mga tao na mayayaman. Nang magkaroon ng digmaan ay puwersahan na kinuha ng gobyerno ang kanilang mga yaman para gamitin sa gyera. Pero hindi na nila ito nabawi dahil sa maagang pagdeklara ng kapayapaan. Nag-speech pa si Cain at sinabing maging sila na mga incarnates ay nawalan ng dangal. Dapat daw na sila ang kumokontrol sa gobyerno at hindi sila minamaliit. Saka tinawag ni Cain ang mga kasama nitong incarnates na pinalakpakan ng mga tao. Isang lalaki ang lumapit na excited daw sa pagsasanib puwersa nila. Ngunit bigla itong ginawang ketchup ng isang malaking scorpion. Kaya nagulat si Hank at ng mga tao. Saka sinabi ni Cain na papatayin na silang lahat na parang baboy. Kaya napatakbo ang mga tao para sa sariling buhay. Ngunit ginawa silang parang tae ng mga malalaking halimaw na kumain ng human buffet. Agad naman kumilos ni Hank na sinaksak ang mata ng isang halimaw na natigok. Kaya napukaw niya ang atensyon ng iba pang halimaw. Saka galit na isinisingil ni Cain na bakit daw kailangan silang mamatay dahil lang sa dahilan na hindi nila makontrol ang sariling power. Sinabi pa ni Cain na hindi siya papayag na mamatay kahit pa pumatay sila ng maraming mga tao. Nagtanong si Hank sabay labas ng armas kung kailan titigil si Cain sa pag-asta bilang boss ng mga halimaw. Pinalibutan ng mga halimaw si Hank at handa na para sa isang showdown. Nang biglang magbukas ang pinto dahil dumating na ang special unit na pinamumunuan ni Claude. Agad na inatake ng mga sundalong may rocket booster sa katawan ng isang halimaw na kanilang tinalian ng katawan. Saka din mabilis na nag-alayop si Gerald sa ere at nag-shoot ng pasabog sa bunganga ng tigok na monster. Isa pang halimaw ang hinuli ng mga sundalo gamit ang special net.
Saka din nila ito nilitsen gamit ang flamethrower. Sumigaw si Claude na tinawag si Cain dahil kuya niya pala ito. Umatake ang isang monster bug na iniwasan ni Claude saka agad ding binaril. Napangiti lang si Cain. Lumabas ang isa pang werewolf na kasing kulay ni Barney at ng isa pang kabayo na may pantusok sa tabi ni Claude. Umilag si Claude sa lobo saka din binaril ng pasabog ang umilag na kabayo. Pero pag-atras niya ay nahagip siya ng kuko ng lobo kaya siya nasaktan na natamba sa sahig. Kakainin sana siya ng isang overweight na alien versus predator pero iniligtas siya ni Hank gamit ang sibat. Saka din mabilis na pinalibutan ng mga sundalo si Claude at prinotektahan gamit ang special na baril na kayang saktan ang mga halimaw. Binalak lapitan ni Hank si Cain pero sinalubong siya ng kabayo at ng isa pang lobo. Kaya nilabanan niya ang mga ito at hindi malapitan si Cain. Nagsasaya si Cain nang biglang matusok ang tiyan niya ng malaking bala na ipinatama ni Claude kaya nagulat ito. Sinamantala ito ni Hank na tumalon sa ere at pinatamaan ng sibat na granada ang ulo ni Cain. Kaya sumabog ang kalahating katawan ni Cain na nakita ng lahat. Ngunit muling nabuo ang katawan ni Cain dahil isa siyang vampira. Kaya napaasa ang mga sundalo na nasabing ganun daw pala ang power ni Cain. Inimbitahan ni Cain si Hank na sumama sa dark side. Ngunit sinabi ni Hank na hindi maari. Dahil dito ay inilabas ni Cain ang itinali nilang si Nancy na dinamitan ng pang-party. Nang makita ito ng bida ay sinubukan niyang lumapit pero inapakan siya ng isa pang lobo. Kaagad siyang nag-transform sa White Wolf kaya naitapon ang dalawang humahawak sa kanya. Binalak niyang atakehin sa likod si Cain pero sinapat siya ng gagamba. Saka binaril ng pangiti-ngiti na Cain ang kawawang Nancy na natamba. At feeling ng bida ay naulit ang nangyari kay Elaine noon. Dahil dito ay naging mas berserk si Hank na ikinatuwa ni Cain. Naging mas malaking lobo si Hank na inapakan ng Scorpion. Tapos patawa-tawa pa si Cain na ito daw ang King of the Beast na hindi kayang mapaamo ng mga tao. Saka din tumalon si Hank patungo sa bayan. Nagising naman si Claude kalaunan na katabi ng ilan pang sugatan. Sa kanya nakita ang nangyari sa bayan na parang tinamaan ng malaking bomba. Saka sinabi ni Liza na hindi nila alam kung nasaan si Hank at si Cain. Nakita ni Liza ang sugatan na Nancy kaya agad siyang nag-alala. Pero kalaunan pa ay naging ayos din si Nancy. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao. Sa kagamit ang talino ay inimpluwensyahan ni Cain ang malawak na lupain ng Petria at nakipag-alyansa sa mga sundalo at lahat ng tao na tinatanggap ang mga incarnates. Samantalang yung leader naman ng Petria sa North ay nagbalak na patayin lahat ng mga incarnates bago pa sila magkasama-sama.